naalala ko yung mga katangahan ginagawa ko before. Na parang nakaka-relate pa rin ako hanggang ngayon sa song. Pag naalala ko po talaga yung love life ko before na hanggang ngayon, parang hindi ko lang paano magbago. Okay. Well, like I said, I'm gonna need your cooperation. Because I really want to get you back in touch with yung initial state of mind nyo nung pumasok kayo dito. I like you to get back to that. Yung original emotion na yun, yung original desires nyo, everything. Nung una kayong in-immersion, nung nalaman yung pasok kayo sa final 24 ba? Opo. Di ba in-immersion kayo lahat? Writers from PDA went to your houses or went to your kung saan man kayo at in-interview kayo at inalam yung buhay ninyo. Next question ko, I'm gonna need your full cooperation here and please give me yung answer nyo. Okay. Lizelle, who was Lizelle when she came into the academy? Di ba you were given parang categories, di ba? Like, Van and Iñaki were what? The students. Di ba naalala niyo yun? Miguel, ano yung sa'yo? Lovers. The lovers, no? Strugglers. The strugglers. Power women. Power women, sino kayo nun? Kami nila, Hira, si Ikay. Okay, ikaw. The professionals po. The professionals, ikaw. From the foreign land. From the foreign land. Okay. Yung mga ano na yon, yung mga personas na inattach sa inyo, was kung mapapansin nyo, in relation to two other scholars. Diba? The professionals, you and sino yung isang? Si Lambert po. Si Lambert, ikaw, ganun din in conjunction with Bea, Bonnie and Shiva, ano. Pero I'm gonna ask you this now. Who was Lizelle when she first entered the academy? Who were you? If you were a character in a play or a character in a movie, who were you? Sino yung Lizelle Garcia? If this is going to make you cry, then let it be. And let it be because yun ang hinihingi ko sa inyo ngayon. Not to cry. If you want to cry, go. Well, actually, cry it out now. Lizelle, sige, I'll post that question. Kung pag-ready ka na, taas ka ng kamay. Van, sino ka? Sino ba si Van Pohas? Ano po? Actually, andun na sa word na student. Ako lang yung taong nangarap na yung focus lang sa study, yung nangarap na makatapos. Pero in that meron akong pag gusto kong mapag-isa, parang pag may mga, especially yung pag mga banda, ang saya naman parang naisip ko na parang gusto kong sumali sa mga ganitong competitions, mga ganun. So, there was that parang gusto kong sumali sa mga ganito, yung mga competitions, gusto kong sumali. Pero syempre, hindi ko naisip na pwede pa pala kasi yung naging negative ako dati. Parang baka pag nanonood ako dati dito yung mga marunong talagang kumanta, yung mga ganun. Medyo baka wala akong sa kanila. So, naisip ko rin yun. Pero, andun yung kagustuhan na sumali sa mga ganitong Van, bakit ano yung title ng song mo? Who Am I? Who Am I? Bakit yun ang kanta mo for Saturday? Ano yung rason bakit Who Am I ang gusto mong ma-associate sa'yo at yun ang gusto mong kantahin?
Does that explain who you were nung una kang pumasok dito sa academy? Anong Actually, significance ng kantang yun? At gusto ko actually, sanang ma-explain mo in the context of your song. actually, yung song, pag binasa mo talaga, kung talagang inano mo yung words ng isa-isa, it's all about God, na kahit gaano karami yung kasalanan ginawa mo, kahit na yung lahat ng ginawa mong katarantaduhan sa buhay na not pleasing to God's eyes, kahit gaano yun kadami, yung kasi yung lyrics, yung parang a flower quickly fading, parang calling, kung tumatawag ka sa kanya, andyan lang siya palagi. It's just a matter of you praying to Him or ask for forgiveness. So, it gives me that feeling na pag kinanta ko yan, naiiyak talaga ako. Fan, yung Panginoon, si Lord, patawarin ka kahit anong kasalanan nagawa mo. Yung mga nandito sa mundo, may nagawan ka ba na kasalanan dito sa mundo na mahal mo sa buhay? Opo, marami. Marami. Opo. Opo, marami. Gusto mo ba humingi ng kapatawaran sa kanila? Oo din po. Sa Kung tingin sino mo, mang agrabyado ko na. sa tingin mo yung kantang to would kahit papano help you in bringing that to reality ng pampatawad mo? Yes. At masabi mo sa mga mahal mo sa buhay na yun na patawarin niyo ako, pero kung gusto ko malaman niyo, mahal ko kayo at hindi ko kayo, Yes. hindi ko intensyon na saktan kayo. Yes po. Yun po yung talaga, yung kantang yun. Yun po. At it brings a lot kung babalikan ko yung kantang yun dati, pa lang ako, high school pa lang siguro, nag-attend ako ng leadership training about nung dati pa yun. Yun yung kanta talaga. Medyo na-apply ko sa buhay ko yun. Na andyan lang siya palagi. Hindi siya mawawala. Hindi kanya tatalikuran. Parang ganun po. Yun po sa song ko. Miguel, who was Miguel Mendoza when he came into PDA? Why did he cry right after the final casting? Or was that any indication of who you were, what your state of mind was? What was Miguel Mendoza then? Umiyak ako after I auditioned. Hindi. Kasi sobrang natuwa ko na nakakanta ulit ako. Kasi nararamdaman ko talaga na nasa design ng buhay ko na maging ganito, maging artist. Kaya yung bago ako pumasok dito, striving artist na sobrang in a rush makapagpunta sa mainstream, na iniisip na wala nang